Si Monique ay isang palaban at walang inuurungan, isang matapang na secret agent, magaling sa physical combat o black belter sa martial arts, pero aminadong mahina siya sa paghawak ng baril. Mas sanay siya sa pagpana pagdating sa long range dahil ang best niya ay close combat, kaya sanay rin siya sa paghawak ng matatalim na sandata, gaya ng katana at kunay na kanyang paborito. Nagtraining siya sa Japan kaya kapag may mission, sanay siya sa kagamitan ng mga Japanese, gayon na rin sa kanyang outfit. Napagkakamalan nga tuloy siyang isang ninja ng mga kabatch niya, pero paano kaya kung ang trabahong ipapagawa sa kanya ay wala sa mga specialty niya? Tatanggapin niya ba o magba-back out siya? $500,000 kapalit ng pag-iispiya niya sa isang multi-billionaire business tycoon na nalaman niyang isa ring playboy. Ang misyon niya ay alamin kung miyembro ba ito ng sindikato o parte ba ito ng isang black organization na nagsusupply sa isang black market. At para makapasok sa lungga o kutan nito, kailangan magpanggap ni Monique bilang isang maid sa villa na pag-aari na to. Pero bago yun, pinaalalahanan siya ng kanyang boss. Kailangan niya ring mag-disguise physically dahil kahit sino raw, pinapatulan ng binata. Basta ba'y nagsusuot ng palda, pinapatos na nito kaagad, lalo na kung ito'y maganda at sexy. At ilan pa naman iyon sa katangian ni Monique, kaya no choice siya kundi ang magmukhang manang kapag kaharap ang binatang magiging amo. At dito halos sumuko siya dahil sa konsumisyon sa binata, dahil sa mga kabi-kabilang babae nito at siya itong nagsilbing accomplishment ng binata sa tuwing tatakasan nito at gustong pagtaguan ng mga babae. At ang kapalit, hindi siya nito papatulan at mananatili siya roon. At parang gusto niyang isalampak sa bunganga nito ang sandamakmak na protection nito sa drawer dahil sa kakapalan ng mukha na to. Magagawa kaya niyang magtagal dun bago matapos ang kanyang misyon? O tuluyan siyang susuko dahil sa stress na natatanggap mula sa aroganting binatang ito? Ninji, this will be your second mission and hopefully you will cooperate on this. I know this is not your cup of tea, but I want to give my trust in you on this. $500,000 for spying Mr. Benedict Zamora. But boss, what about Sputnik? Kagagaling ko lang sa isang buwis-buhay na misyon. I want some break this time. Reklamo pa ng dalaga. But Sputnik was a male and I need a female here to do the mission. Hindi to basta-basta, Ninji. Madaling madidetect ng mga tauhan ni Mr. Zamora ang isang spy kung basta na lamang itong maghihimasok sa kuta nito. I need you on this so you can disguise yourself. I know you can do it. You just need to gather some information about the said organization. At pinaghihinalaan niyong kabilang si Mr. Zamora sa nasabing organization? Tama ho ba? Humalukip-kip si Monique o kilala sa codename na Ninji. Gusto niyang umuwi at humilata sa kanyang kama dahil kakatapos niya lamang gumawa ng misyon, pero pagkatapos niyang makapag-report sa boss niya, eto naman ang naging bungad sa kanya. Great! Kailan nga ba siya makakapagpahinga? Bilang tugon, binigay nito sa kanyang isang blue folder na naglalaman ng kailangan niyang information. I'll give you 2 days to decide, Iha, but hope you'll not disappoint me. Yes sir, uuwi na ho muna ako. Paalam na lang niya habang laglag ang balikat na lumabas ng opisina. As if may choice siya, kaya sa huli wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ng misyon at doon niya nalalaman ng ilang bagay tungkol sa kanyang subject. Lalong lumukot ang mukha ni Monique habang binabasa ang laman ng folder. Benedict Zamora, 28 years old, half Spanish, half Filipino, with 2 younger siblings, owner of 20 companies in many different countries, the new CEO of Zamora Empire, a multi-billionaire businessman. He became the famous business tycoon in the past 3 years and also known as the most famous bachelor in town this year. Interesting. Her mission, kailangan niyang alamin kung isa ba ito sa namamalakad sa isang black organization na nagsusupply ng illegal firearms and drugs sa isang kilalang underground black market dito sa Pilipinas. Location, Bulacan and Tagaytay. Kapag busy ito sa trabaho, nananatili ito sa isang bachelor pad sa Bulacan at kapag naisipan nitong umuwi, sa villa nito ito tumutuloy sa Tagaytay. At ang plano, kailangan magpanggap bilang namamasukang kasambahay ni Monique. And she's thankful dahil hiring sila at nangangailangan ng 2 maid at isang gardener. Naisip niyang bukas na ipapaalam sa kanyang boss ang kanyang desisyon. Sa ngayon, wala siyang ibang ginawa kundi ang humilata. Kailangan niyang bumawi.
Hindi naman isang bakbakan ang susuungin niya sa pagkakataong to. Nakakasigurado siyang magiging ma-action pa rin, lalo na kung mapapatunayan niyang tama ang hinala ng kanilang naging kliyente. He's hot and sexy for a man, kaya hindi nakakatakang pinag-aagawan nito. Lalo na't full package na ito. Mayaman na, magandang lalaki pa. Pero mukhang wala naman itong planong magkapamilya dahil sa habit at natures nito na tila nagpapalit lamang ng bihisan kung magpalit ng flings. Hindi mapigilang mapapalatak ng dalaga. Ayon pa sa boss niya, she also needs a complete makeover. Yung tipong wala nang makakakilala pa sa kanya at wala nang bakas pa ng pagiging secret agent. Higit sa lahat, kailangan niya ring itago ang maladyosa niyang anyo. In short, kailangan niyang magmukhang manang at pangit na babae. Teka, tatanggapin naman kaya siya kung gano'n ang magiging ayos niya? Mukhang mahirapan nga siya sa pagkakataong to. Salamat naman, ihat, dumating ka na. Ikaw ba ang isa sa bagong pinadala ng agency para maging kasambahay? Oho ma'am, tawagin niyo na lamang po akong Nika. Kailan ho pala ako magsisimula? Teka't ihahatid na muna kita sa magiging silid mo. At tawagin mo na lamang ako manang Liz. At ako nagsisilbing mayordoma sa vilyang ito. Pakilala pa ng matanda. Inilibot naman ng dalaga ang kanyang paningin sa paligid ng malaking bahay. Talagang ang napakalawak nito at matataas ang kisame. Hanggang second floor lamang iyon, pero mayroon namang rooftop. Nagtaka pa ang dalaga kung bakit sa lawak nito ay mukhang siya pa lamang at ang mayordoma ang nakikita niyang tauhan ng villa. Kakayanin kaya niyang linisin ang buong kabahayan kung dadalawa lamang silang kasambahay ron? Manang Liz, may iba pa hubang kasambahay o tauhan dito maliban sa atin? Sa lawak po nitong villa, malabo naman pong malinis ito ng dadalawang tao lamang. Hindi niya napigilan pa ang kanyang kuryosidad. Kasalukuyan silang nasa kusina at kumakain ng merienda. Pinamerienda muna siya ni Manang Liz dahil mamaya pa naman daw siya magsisimula sa kanyang gagawin. Siya ang nakatoka sa second floor ng bahay at dahil bukas pa darating ang isa sa na-hired ng katulong, mag-isa siya ngayong magtatrabaho na katulong ang matanda. Hindi naman daw madalas na naroon ang binatang amo nito kaya hindi raw nila kailangan maglinis ng araw-araw. Naku, kung alam mo lang iha, mabuting at ikaw pa lang ang narito. At sana nga't magtagal ka rito. Nakakalungkot namang palagi nag-iisa sa malaking bahay na to. Alam mo kasi iha, hanggang sa ikinuwento ni Manang Liz ang dahilan kung bakit daw walang nagtatagal na katulong doon. Lalo na raw kung ito'y bata-bata pa. Lahat daw kasi ng pumapasok doon na kasambahay ay nagkakagusto sa amo nitong binata. At kapag bumigay na ang mga ito, mabilis na itong inaalis sa trabaho ng binata. Dahil ayaw nitong siya ang tinatrabaho ng mga maids nito at hindi ang mismong trabahong nakatoka sa kanila. Nang marinig iyon ni Monique, muntikan niya pang mahaibugay ang iniinom na juice dahil sa tahasang sinabi ng matanda. Mukhang kilalang kilala na nga nito ang sariling amo. Palihim na nakagat ng dalaga ang kanyang pang-ibabang labi. Mabuti na lang pala at nakapang-disguise siya ngayon. Ang tanong, magtatagal kaya siya ron? Habang palihim na pinagmamasdan ni Monique ang loob at labas ng kabahayan, nalaman niyang tad-tad din iyon ng mga CCTV cameras, kaya alam niyang mahihirapan siya sa misyong to at sana lang may makuha siyang impormasyon sa lalong madaling panahon. Maingat na sinuyod ng dalaga ang second floor nang utusan siya ng matanda na maaari na raw siyang magsimula sa paglilinis. Nagdala siya ng vacuum cleaner at isang lalagyan. Bukas raw darating ang amo nito kaya kailangan palitan ng mga kobre kama at kortina sa master's bedroom na ginagamit na to. Ang gusto pa raw ng amo nito ay panatilihing malinis ang silid nito at nagpapasalamat naman siya dahil hindi niya na kailangan pang mag-ala ninja sa unang araw ng misyon. Bago pa nga siya makapasok sa mismong compound ng villa, dumaan pa muna siya sa isang detector test. Mabuti na lang at tanging metal lamang ang dinedetect nila kaya ligtas siyang nakapasok. Hindi pinahalata ni Monique na alam niyang tad-tad ng kamera ang bawat sulok ng villa. Kaya parang walang muwang siyang naglakad habang hinahanap ang master's bedroom na tinuro sa kanya kanina ng matanda. Nagbigay rin ito ng susi ng silid. Pakiramdam ng dalaga, hindi lamang kayamanan ang iniingatan sa lugar na yun. Mukhang tama nga ang kutob niya ayon na rin sa kanyang kliyente. Pero hanggat wala siyang matibay na ebidensya, hindi siya maaaring basta na lamang maniwala. Bago naglinis, sinuyod niya na rin muna at sinuri ang bawat sulok ng malawak na silid kung may mga hidden camera rin ba ron. And she's thankful dahil wala siyang nakita. Bago palitan ng mga punda at kortina, pinaghalongkat niya muna ang bawat cabinet at drawer. Gumamit din siya ng gloves gamit sa paglilinis ng inodoro para hindi siya mag-iwan ng fingerprints. Siniguro niya rin naka-organize pa rin ang mga gamit na binabaliktad niya.
Inusisa niya na rin ang bawat folders at documents na naroroon pero wala namang kahinahinala sa mga iyon at isang lalagyan na lang ang hindi niya natitignan. Yun ay ang drawer sa bedside table. Nang buksan niya ang unang drawer, halos mapanganga pa siya dahil sa nilalaman nito. Punong-puno iyon ng iba't ibang brand ng protection. Napaismid ang dalaga. Wow, mukhang laging handa ah. Ngunit bigong muling bumaba ang dalaga matapos ang ipinapagawa sa kanya. Wala siyang napala sa unang araw. Wala roon ang kanyang hinahanap. Kailangan niya mapasok ang private library ng binata kung saan ang nagsisilbi rin itong mini office. Baka naroon ang kanyang hinahanap. May isang buwan naman siyang palugit para matapos ang misyong yun. Kaya hanap na lamang siya ng iba pang pagkakataon. Kakatapos lamang makapag-ayos ni Monique ng kanyang pandisguise. Ngayong araw daw darating ang amo nilang binata. Yun daw ang araw ng pahinga na to. Kaya pinaghahandaan niya rin yun. Nagsuot siya ng malaking round glasses at pinakapal niya rin ang kanyang kilay. Naglagay rin siya ng peking malaking nunal sa gilid ng kanyang ilong at peking tigyawat sa kanyang noo at pisngi. Hindi na siya nagsuot pa ng peking malalaking ngipin at nagpakabit na lamang ng braces. Ang biola, mukha na siyang Betty. Hindi niya na nga lang kailangan pang palakihin ang kanyang ilong dahil sa tangos na to. Baka magmukha na siyang mangkukulam kung palalagyan niya pa ng silikon. At para makumpleto, nagsuot din siya ng pangmanang nakasuotan. Long sleeve na blouse at lagpas hanggang tuhod na palda o kaya islak na tiniternohan niya ng long sleeve polo na maluwag. At para lalong magmukhang badoy, nagsusuot din siya ng stocking na itim at flat shoes kahit siya'y halos hindi na makilala ang sarili. At kung hindi lang dahil sa misyon, parang gusto na rin niyang isuka ang sarili. Kaya naman napapangiwi na lamang siya kapag nakikita ang sarili sa salamin. At least, malabo na siyang patulan pa ng mukong. Baka pandirihan pa siya nito kapag nakita siya sa ganoong ayos. Bago magtanghali, dumating si Mr. Zamora. Hindi mo na nagpakita si Monique dito at tumulong na lamang sa pagluluto at pag-aasikaso ng kakainin. Mukhang may bisita ito kaya abala ang lahat. Dumating na rin kanina ang isa pang kasambahay na kanya makakasama. Mas bata nga ito sa kanya. Nasa 22 pa lamang ito. Galing din daw itong probinsya. Yun din kasi ang nakalagay sa resume ng dalaga bilang si Nika Garcia. 24 years old at hindi nakapagtapos ng high school kaya nakikipagsapalaran sa syudad at nakapasok bilang maid doon. Ang sekretary mismo ng boss niya sa agency ang gumawa ng peking identity niya. At least totoo yung edad niya. Hindi nga lang halata sa anyo niya ngayon dahil sa disguise niya. Mas nagmumukha kasi siyang late 30s. Mayroong personal chef ang kanilang amo at nauna itong dumating bago umis si Mr. Zamora para lang siya ay pagluto. Iba na talagang mapera. Gusto kayo makilala ng amo natin kaya pagkatapos ng kumain, isa-isa kayo magpapakilala mga iha. Maliwanag ba? Masusunod po manang. Magkapanabay pa nilang sagot ni Linda habang nakayuko. Pagkatapos nilang maihanda ang hapag, nanatili na lamang muna sila sa kusina. Nauna na rin silang kumain habang wala pang pinag-uutos ang amo. Napansin niyang dumami ang nagbabantay mula sa loob at labas ng villa kapag narito ang binata. Mukhang bigating tao nga talaga to. At kaya madaling nakapasok si Monique ay dahil pag-aari rin ng agency nila ang kinontak ng tauhan ni Mr. Zamora para kumuha ng kasambahay. At doon nang galing si Linda kaya pareho silang nakapasok sa kabila ng mahigpit na seguridad ng property ng lalaking subject niya. Napabuga sa iniinom na wine si Benedict nang makita ang mukha ng isa nilang bagong katulong. Halos lumuwa pa ang mata niya dahil sa pagkamangha. Hindi niya maiwasang kilabutan. Oh my God! Manang, sino ang... Wait, is she even human? Hindi naman makapaniwala si Monique sa tinura ng binatang amo. Hindi niya akalaing sa una nilang pagkikitay kaagad siya nitong lalaitin pero pilit siyang nagpakahinahon dahil hindi naman totoo ang kung anumang tingin nito sa kanya. Pipilitin niyang wag magpa-apekto. Bakit sir, ano po bang tingin niyo sa akin? Kunwari inosente niya pang tanong. Kung ang mukha niya ay walang kasing pangit sa paningin nito, sobrang lamig naman at ganda ng boses ng dalaga. Natigilan ng binata at tumikhim ito. Nothing. I just thought. Forget it. Anyway, dalawa lang ba silang bagong pasok manang? Baling nito sa matandang hindi malaman ang magiging reaksyon noong una. Oo iho. At bukas naman darating ang magsisilbing hardinero natin. At may kailangan ka pa bang malaman iho? Wala na ho manang. Makakaalis na kayo. Isama niyo na rin po si... What's your name? Muling baling ng binata sa nanatiling nakayukong si Monique. Nag-angat siya ng tingin nang mapansin sa kanya ito nakaharap pero dahil sa marahil sa pandidiri, hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo.
Nika Garcia, sir. Okay, now, you may go now. Except you. Tukoy nito kay Linda na bahagya pang napapiksi pagkatapos ituro ng binata. Palihim na tumaas ang kilay ni Monique. Unang araw pa lang pero mukhang gusto na kaagad nitong mabiktima ang isa sa kanila. Palihim din silang nagkatinginan ni Manang Liz. Tila nagpapahiwatig ito na tama lamang ang sinabi nito sa kanya. Pero iho, marami pang gagawin si Lynn. Ako nang bahala, Manang. Utusan ko na lang siya so don't worry. Ibabalik ko rin siya ng buo. Makahulugan pa nitong sabi. Tumayo ito at pinasunod si Linda rito paakyat sa second floor. Wala namang nagawa ang matanda kundi ang mapabuntong hininga na lamang. Nasundan na lamang nila ng tanawang dalawa. Tulungan mo na lang ako rito, iha. At pasensya ka na sa inasta ng sir mo. Sadyang mapagbiro lamang siya. Wala akong problema, Manang. Sanay naman na ho ako. At tama naman po siya. Pagkibit balikat ng dalaga. Pero nagpapasalamat ako dahil mukhang magtatagal ka rin dito, iha. Tibayan mo lang yung loob mo. Lalo na sa araw-araw na narito ang sir mo. Masasanay ka rin sa susunod. Makahulugan itong sabi. Ngunit hindi maiwasang kilabutan ni Monique. Sana nga't matibay ang kanyang loob. Sanay siyang makakita ng patay na tao at maraming dugo. Pero ang makakita ng ayaw niya nang isipin pa. Nika, pinapatawag ka raw ni Sir Nick. Nasa balcony siya ngayon at pakidalhan mo na rin daw siya ng wine. Mabilis na umalis si Linda na hindi hinintay pa ang sagot ng dalaga. Ano kaya ang nangyari sa isang yun? At akala ba niya ayaw siyang makita ng amo nila dahil nandidiri ito sa pagmumukha niya? At teka lang, dalawa silang katulong dun. Pero kung makapag-utos ang Lindang yon, parang ito ang isa sa amo nila. Hindi rin nakatakas sa paningin ni Monique ang magulong buhok nito at wala sa ayos ang suot nitong blouse. Umangat ang sulok ng kanyang labi. What a pervert! Mukhang kahit sino nga pinapatulan ng binatang amo. Paano kaya ako magka-AIDS to? At siya naman ngayon ang parang gustong mandiri sa naisip. Eto na ho yung wine nyo, sir. May kailangan pa ho ba kayo? How much do you need? Ano po? Nangunot ang noo ng dalaga. Hindi maunawaan ang pinupunto na to. How much money do you want? So you can leave immediately. Wala nang paligoy-ligoy pang deklara na to. Natigilan si Monique. Hindi makapaniwalang napatitig sa binatang mukhang seryosong-seryoso pa sa sinabi. Lumunok siya at pinatigas ang anyo. May problema po ba kayo sa akin, sir? Ginagawa ko naman po ng mabuti ang trabaho ko. Kaya bakit niyo ko gustong paalisin kaagad? I just don't wanna see your face. Just look at you. Hindi ka ba marunong mag-ayos sa sarili mo? What if may mga bisita akong darating? I'm sure they'll get scared by just looking at you. Tila panunuya pa nito. Mahigpit na napakuyom ang kamao ng dalaga. Ngunit hindi pinahalatang kanina niya pa ito gustong batuhin ng bote ng wine. Gwapo at mayaman nga. Wala namang kasing sama ng ugali. Napakamapanghusga rin pala. Yun lang ho ba yung dahilan niyo, sir? Hindi naman po yata makatarungan yun. Nang dahil lang sa ganito yung mukha ko at hindi ako nag-aayos. Fine, then do me a favor. Pagsuko na lamang nito pero hindi nagpatinag si Monique. Nakipagsukatan siya ng tingin sa amo na hindi naman magawang makipagtitigan sa kanya. Tumikhim ito at muling tumungga ng alak. Be my personal maid. Every time someone wants to talk to me, ikaw ang sasagot ng tawag at taharap sa bisita. At paalala lang huwag mo naman sanang tatakutin. Wear something nice sa susunod. Got it? Paano naman po kung hindi ko kayang gawin ang pinapagawa nyo? Hamon pa niya habang sa loob-loob niya, kanina pa nagpupuyo sa inis. Then, you have no rights to step on this property again. You have to leave no matter what. Mariing paalala nito at mukhang wala naman siyang pagpipilian. Okay po sir, masusunod. Akmang aalis na siya na masama ang loob nang mabilis siya nitong pinigilan. Ano na naman kaya ang kailangan na to? Ready my clothes later. I'll take a shower. I have visitor. Natigilan siya sa sinabi na to, pero mabilis din itong tumayo at iniwan siya roong nakatanga pa rin. Ngunit tila may nakalimutan pa itong sabihin. Don't forget to clean the bed after you finish. Tila isang haring pag-uutos pa na to. Tss, ang bastos talaga. Mukhang hindi pa nagkasya kay Linda. May round 2 kaagad. Napangiwi siya sa naisip. Alam niyang may milagrong ginawa ang dalawa. Kaya ganoon yung inasta kanina ng kasama niya. Hi, isa ka bang bagong maid nila dito? Ah yes, ikaw ba ang bagong recruit na gardener? Oo, ako nga. Naabutan ng dalaga na nagkakapay ang isang lalaki sa likod ng bahay habang nakaupo ito sa isang stone bench. Mukhang kakatapos lamang nito sa ginagawang pag-trim ng mga halaman.
Nagpalinga-linga ito sa paligid bago lumapit sa kanya na ipinagtaka niya naman. CDSR 105, hanggang sa muli, nakatingin ng subject. Later. Namilog ang mga mata ni Monique dahil sa ibinulong na to. Hindi siya makapaniwalang alam nito ang tungkol sa code na yun. Kung gayon, is also one of the agent, pero mabilis niya ring nahamig ang sarili dahil sa sinabi na to. Nakatingin sa kanila ang amo nila. That's odd. Patay mali siyang inikot ng dalaga ang kanyang katawan na animo nag-iinsayo sa pagiging balerina. Umangat ang suot niyang palda pero hindi niya iyon pinansin dahil may suot naman siyang stocking. Hindi naman siya naiinitan sa suot dahil malamig naman ang klima ron. Halur, nasa Tagaytay kaya sila. One of the Frybait Highlands ang kinaroroonan nila kaya hindi basta-bastang napapasok ang property. Naispatan niya ang binata sa second floor sa balcony at mukhang sa direksyon niya nga ito nakatanaw. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. What's with him? Pagpasok ni Monique sa silid na kanyang inuukupa, nakita niyang isang maliit na kahon na may naka-attach pang note na nasa taas ng kanyang kama. Kanino naman kaya iyon ang galing? Wala siyang balita sa labas at sa agency kapag nasa mission pa rin siya, kaya wala siyang update sa nangyayaring kaganapan doon. Pero mukhang nagkaroon ng change of plan kung bakit nagawang magpadala ng backup ang company. Nang buksan iyon ni Monique, nalaman niyang isa pala iyong maliit na device na walkie-talkie. Nang babasa niya ang note, hindi nang salitang sinabi kanina ng bagong gardener na si Ariel. The subject will meet the prospect buyer tomorrow, 9 p.m. sharp, Block 429 Hill Street. Ready yourself. Iyon ang nakasaad sa note at nagmula iyon sa codename na Shadow. Yun marahil si Ariel. At paano nito iyon nalaman? Mukhang mas nauna pa itong mag-imbestiga kaysa sa kanya. Mabilis niya naman iyong finlash sa toilet dahil delikadong may ibang makakita. Anong ginagawa mo rito? Nahuli ni Monique si Linda sa silid ng amo nila na may hinahalungkat sa isang cabinet. Napadaan lamang siya roon nang mapansin niyang bahagyang nakaawang ang pintuan. Maglilinis sana siya sa isang guest room dahil may bisita raw na darating. Mukhang dumarami ang dumadalaw sa amo nila na iisa lang naman ang intensyon gaya kahapon. Matalim lamang siyang tinitigan ng babae at nagpatuloy ito sa paghahalungkat. Napahalukip-kip na lamang si Monique. Paano kung mahuli ka? Aware ka naman sigurong maraming kamera sa paligid mo, no? Mukhang ngayon lang din ito yung napagtanto, kaya huminto ito at muling tumingin sa kanya. Dahil bastos ang lalaking yun, pinagsamantalahan niya ako. Pagkatapos niyang kunin ang dangal ko, malalaman ko na lang na magdadala siya ulit ng ibang babae niya. Pinagtaasan ito ng kilay ni Monique. Sino sa inyo ang may kasalanan sa tingin mo? Porkit nagustuhan ka lang ng amo natin, nagpakita ka ng motibo, pinatulan mo ka agad. Hindi mo ba narinig ang bilin at paalala ni Manang Liz? Ngayon, nagsisisi ka na. Pinamiwangan niya rin ito. Napayuko naman ito at naikuyom ang mga kamao. Gwapo siya kaya hindi ko natiis. My God, sa unang araw mo pa lang? Tss, bahala ka nga riyan. Good luck sa'yo. Huwag kang magpapahuli ha. O nga pala, kung gusto mo makaganti, huwag ka nang manghalungkat dyan. Nilapitan ni Monique ang drawer kung saan niya nakita ng unang ilang karaton ng proteksyon. Mabilis niyang kinuha ang 4 na box at nagtira lamang ng isa. Nilipat niya rin iyon sa ilalim ng drawer. Here, gawin mong remembrance. Kapag wala itong reserba, tiyak mauunsya mo yung mga binabalak niya sa mga dadalo sa kanyang prospect. Tukoy pa niya sa mga babae ng amo nila. Mukhang naguluhan naman ito pero maagap din iyong tinanggap. Salamat, sa pamamagitan ba nito makakaganti na ako? Tila inosente pa nitong tanong at parang gustong sakitan ng ulo ni Monique dahil sa kaignorantehan nito. Mabilis na itong pinalabas ng silid at para hindi mahalata ang dala na to, isinilid nila iyon sa garbage bag. Nang may rason naman ang pagpasok nito ron, patay mali siya muling nagtungo sa kabilang kwarto na animo walang nangyari. Honey, ano ba? Nakikiliti ako, wag dyan. Ang bango mo kasi, honey. Let's go upstairs. I can't wait to taste you. Lalo namang napahagik-gik ang babaeng kalampungan ni Benedict. Hindi pa man sila nakakarating sa taas, halos hindi na makapaghintay pa ang binata. Panay ang paghalik niya sa makinis nitong leeg. Tanghaling tapat yun, pero mukhang walang inuurungan ng body niya at gusto nang sumalakay anumang oras. Sir, nakahanda na po ang hapagkainan. Mabilis na napalingon ng binata sa bigla na lamang nagsalita at sumulpot mula sa kanilang likuran. Good heavens, bakit ka nang gugulat? Sino ba kasi yan, honey? Oh my gosh, a witch? Nang humarap kay Monique ang babaeng kalandian ng binata, hindi nila inaasahan ang magiging reaksyon na to.
Pareho silang napamulagat. Bigla na lang hinimatay ang babae. Mabuti na lang at mabilis itong nasalo ni Benedict. Napamura pa ito't sinamaan ng tingin ng dalaga. I told you to never scare my visitors. Paangil pang paalala nito sa kanya. Napayo ko na lamang si Monique. Sorry po sir, hindi na mauulit. Akmang aalis na si Monique nang muli itong magsalita. If you do this one more time, you're fired. Halos mapapiksi pa siya sa malakulog nitong boses. Mabilis na lamang siyang umalis doon. Hindi niya naman kasi akalaing maarte pala yung babaeng yun. Pero parang ganun din naman yung inasta ng nauna nitong bisita. Nasa kusina siya nun at kukuha lang daw sana ng maiinom ang babae. Nang bigla na lamang itong magtititili palabas ng villa, matapos siyang makita. Napasimangot na lamang ang dalaga. Mukhang nasobrahan nga yata siya sa paglagay ng makeup. Sa bawat araw kasi, dinadagdagan niya rin ang peking pimples niya para lalong asarin ng kanyang amo. Where are you? Tanong ni Monique gamit ang walkie-talkie niya na nakapasak sa earlobe ng kanyang tenga. I'm right here. Sagot naman ni Ariel na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya na halos ikasinghap at ikatalon pa niya. Sinamaan niya ito ng tingin at humingi naman ito ng sorry. Kasalukuyan sila ngayon nagtatago sa isang malagong halamanan sa parking lot ng isang gusali. Sinundan ni Ariel ang kotse ni Mr. Zamora nang umalis ito kaninang 8 p.m. gamit ang scooter na ginagawa nitong service. Mabuting at nagagawa nitong maglabas-masok sa property ng Zamora dahil sa pag-aakalang isang hamak na hardinero lamang ito. Hindi naman kaagad nakaalis ang dalaga dahil wala naman siyang idadahilan, kaya ang plano niya sana ay tumakas na lamang. Mabuti na lang at inutusan siya ni Manang Liz na bumili sa butika ng maintenance nitong gamot nang makagalitan nito kanina. Nagparinig kasi siyang kailangan niyang bumili ng napkin dahil buwan ng dalaw na niya. Nagutos din daw ang amo nilang ipagbili ito ng ilang box ng protection dahil naubusan daw itong bigla. Nang maalala naman niya ang ginawa sa mga stocks nito, hindi maiwasang pamulahan ng mukha si Monique. Ano kayang iisipin sa kanya ng kahera kung puro iyon ang bibilhin niya sa butika? Kaya nang malamang may misyon siyang sundan ng kinaroroonan ni Mr. Zamora, naisip niyang ipabili na lamang iyon sa kasama niyang agent pagkatapos nilang magawa ang ipinunta nila roon. Iba na rin ngayon ang ayos ng dalaga. Tinago lamang sa isang lugar ang kanyang pamalit. Bago siya pumasok bilang kasambahay, umupa na siya ng isang kwarto malapit sa isang pamilihan. Naroon ang ilang mga gamit niya dahil ang tanging pang disguise lamang niya ang tanging dinala niya sa villa. So what's the plan? I'll disguise as a waiter and you'll be the stripper. What? Wala yun sa plano. Napamaang ang dalaga, ngunit nagkibit balikat lamang ito. That's the plan, and don't worry, may backer tayo sa loob. Sa tingin mo makakalapit tayo without my ideas? Sa huli walang nagawa si Monique kundi ang sang-ayunan ang gusto nitong mangyari. Na makapasok sa loob ng gusali, dumaan sila sa back door ng dirty kitchen at doon pinagpalit sila ng bisan na nagsisilbing lookout ng lalaking kasama. Sa isang stock room sila nito dinala. Naghiwalay sila ng landas ni Ariel at iginiya naman siya ng nagpakilalang Joey sa dressing room ng mga babaeng magpe-perform mamaya. Isang private nightclub pala ang kinaroroonan nila na exclusive lamang para sa mga bigating kliyente at customers. Kanina pa nababagot ang binata dahil hindi pa rin dumarating ang kanyang kaibigan. Ang sabi nito, may malaking investors raw sa gustong magpakita sa kanya sa lugar na yun at ang kaibigan niyang ito ang nanghikayat sa kanya na makipag-deal sa mga ito para sa bagong branch na bubuksan niya. Naunsyamin na nga ang balak niya maka-score sa babaeng dinala niya kanina sa villa dahil sa bago nilang katulong na kanyang kinaiinisan, pero heto't mukhang gusto ring painitin ng kaibigan niya ang kanyang ulo. Panay ang tungga niya ng alak habang padikwatrong nakaupo sa pahabang sofa. Biglang naging mapusyaw ang liwanag ng malawak na silid. Nag-anunsyo ang isang MC. Dahan-dahang umakyat sa stage ang mga stripper. Napaupo ng tuwid si Benedict. Biglang napalitan ng pagkaaliw ang kanyang nararamdamang inis nang magsimulang sumayaw at gumiling ang dalawang babae sa stage. Napalunok siya ng makailang beses habang titig na titig sa mga sexy at naggagandahang bebot na ngayon nakabilad sa kanyang harapan. Malapit siya sa stage kaya solo niya ang magandang view mula sa kinaupuan niya. Tuluyan na siyang napangisi, mukhang may napala naman siya sa pagpunta niya roon. Shad, where are you? Can you see the subject? Mahinang tanong niya sa kasama gamit ang walkie-talkie. Siya na lamang ang natitira sa loob ng dressing room. Yes. He's front of the stage. Are you ready? Halos paanas din itong sagot. Oh, and yes, no, actually I'm not. Kagatlabi niyang pag-amin. But you have to. Alam kong kaya mo yan. Trust yourself.
I will serve him some drinks again later, okay? Wait, what if makilala ka niya? Bigla siyang nag-alala para rito. No, hindi mangyayari yan. All the stops here ay may mga suot na maskara. So do you? Oh, I got it. Sige. Malalim siyang napabuntong hininga kapag kuwan. She can do it. Nagawa na niya ito noon dahil sa isa niyang naging misyon. Sana lang hindi pumalpak at magresulta na naman ng hindi maganda. Nasapak niya ang dati niyang naging subject ng halos gahasain na siya nito sa harapan ng mga kasama na to. But that time, nagpanggap lamang siyang isang waitress. Nagkataon lang na sobrang revealing ng suot niya noon sa uniform nila. At sa tuwing maaalala niya yun, hindi maiwasang uminit ang kanyang ulo. Subukan lang nila. I will not forgive them this time. Hey Benedict, enjoying the view? Why are you late? Kung hindi sa mga bebot na to, sa tingin mo magtatagal pa ako rito? Matalim niya itong tinignan na kinahalakak lang ng dumating na kaibigan. Sorry, traffic lang. Alam mo namang manggagaling pa sa Maynila. At ano ka ba? Kanina pa kaya ako nasa labas. Pero pinagtaasan lamang siya nito ng kilay. Then where are they? Ngumuso naman ito sa likuran niya na kinalingon niya rin. Isang may edad na Chinese national at isang mukhang half foreigner na parehong may dalang attache case ang palapit sa kanila ngayon. May dalawang men in black pang nakasunod sa mga ito at isang may kapayatang assistant yata ng isa sa kanila. Are you sure they were the investors? Paniniyak pa ng binata sa kaibigan. Pakiramdam niya mas mukhang drug lord ang Chinese national na kasama nila. At ubili man, nagdesisyon ng umakyat ng stage si Monique nang tawagin na ang kanyang number. Panglima siya sa magpe-perform ngayon. Nagpapasalamat lamang siya dahil may takip ang kanyang muka, kaya may iwasan niyang kahihiyan at pag-aalangan at ang tanging litaw lamang sa mukha niya ay ang kanyang mga labi at panga. Here comes our new stripper, Monica. Pagka-announce sa binigay niyang pangalan, bigla na lang tumutok sa kanyang spotlight at pumailan lang ang erotic music na halos ikapanindig ng kanyang balahibo. Siya ang magsisilbing star of the night dahil hindi dumating ang best stripper ng nightclub na yun at nagpapasalamat ang manager doon dahil dumating siya na hindi na nagawa pang questionin ang kanyang pangangailangan. Pinagbihis lamang siya nito ng isang sexing kasuotan at sigurado na raw na sisikat siya sa gabing yun dahil sa makamandag niyang alindog. Napalihim naman niyang kinangwi. Oh bro, look at her. Do you find her hot? No, scratch that. She's definitely so stunning and blazing hot. At ang walang yang kaibigan ni Benedict, nagawa pang sipulan ang ngayon nag-iisang babaeng nagsimulang sumayo sa stage. Nagsalubong naman ng makakapal na kilay ng binata at wala sa loob na tinitigan ng babaeng yun. Napansin niyang may kakaiba rito. Tila hindi ito sanay sa ginagawa. And you find it interesting. I like that woman. I'll do anything to have her later. Tila ngising aso pang komento ng foreigner na kasama ng boss na Chinese na siya makikipag-invest dapat kay Benedict. Natigil lamang ang pagpapaliwanag ng Chinese na ito dahil sa pagsulpot ng babae sa stage. Pero dahil sa narinig ni Benedict, bigla na lang uminit ang kanyang ulo, ngunit nagpakamahinahon siya. Muling tumungga ng alak at pinagmasdang maigi ang ngayon unti-unti nang nagtatanggal ng nighties na stripper sa stage. Lumunok siya ng sunod-sunod dahil bigla na lang nanuyo ang kanyang lalamunan. Unti-unti rin siyang pinagpapawisan. The F? Bakit parang ayaw niyang may ibang makakakita sa tinatagong karikitan ng babaeng yun? Naroon ang urge na gusto niya itong ipasok kaagad sa isang pribadong silid at gusto niyang siya lamang ang makakakita at may karapatang makakita ng tinatago nitong alindog. Hanggang sa hindi niya na napigilan pa ang sarili, lalo na nang makita niya ang pagnanasang mababakas sa dalawa niyang kasama. Panay rin ang sipol at hiyaw ng ibang customers doon at lalong naginit ang kanyang ulo sa hindi malamang dahilan. Tumayo siya na pinagtaka naman ng mga kasama niya sa upuan. Where are you going bro? Pero hindi ito pinansin ng binata. Madilim ang anyong lumapit siya sa stage kung saan kasalukuyang nagpe-perform ng pole dancing ang babae. Sir, bawal pong umakyat dyan. I don't care. Stay out of my way. I need to talk to her. But sir, tatawag na ho ako ng security kung hindi kayo titigil. Benedict, what are you doing? Are you out of your mind? Lumapit ang kaibigan niya at mabilis siya nitong inawat ng akmang halos masuntok na niyang staff na siyang pumigil sa kanya. Habang sa stage naman, hindi mapigilang maaliw ni Monique dahil sa nakikitang frustration sa mukha ng subject niya. Lalo pa niyang pinagbutihan ng paggiling nang muli itong tumitig sa kanya para lalo itong asarin. Kagat labing dumausdo siya sa pole at muling gumiling. Hindi nakatakas sa kanya ang pagtaas baba ng Adam's apple na to.
puno na rin ng pagnanasa ang mababaka sa anyo na to. Muli itong pinigilan ng kasama nito ng akmang susugod dito sa kanya at parang gusto niyang mapahalakhak pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Tinutok niya naman ang paningin sa mismong target, ang mga kasama nitong nagpapanggap na investors. Mukhang tama ang kutob ni Shad o Ariel. Ang hindi lang nila mawari ay kung inosente ba talaga ang subject niya dahil mukhang naiinganyo lamang ito sa kagustuhan ng kaibigan. At para marinig ang pag-uusap ng mga ito kanina, pasikretong nagkabit ang kasama niya ng isang cheap recording device sa upuan ng mga ito ng palihim nang ito ang mag-serve ng alak sa kanila kanina. Mukhang nahimasmasa naman si Benedict at nagpatianod na sa paghila ng kaibigan. Muling naupo at inisahang lagok lang ang alak na sinerve sa kanya. If you really like her, it's all yours, Mr. Zamora. We're just here to admire her. Don't worry. Wika ni Mr. Gomez na isang half-Italian na kasama ni Mr. Gong na isang pure Chinese. Mukhang napansin nito ang determinadong anyo niya sa pagpupursiging kunin ang atensyon ng stripper sa stage pero blanco lamang itong tinignan ng binata. Natapos mag-perform ang babaeng siyang nakakuha ng buo niyang atensyon at parang gusto itong habulin ni Benedict, ngunit mabilis niyang kinastigo ang sarili. Nagmumukha na kasi siyang mahilig na hayok na makasila ng babaeng maganda at sexy. Dahil marahil umepekto na rin ang alak sa sistema niya, kaya gano'n na lang ang kanyang inasta. Napahilot siya sa kanyang sentido. Hinikayat niyang ituloy ni Mr. Gong ang paglatag ng ideas nito at matama namang nakinig si Benedict dito. Hanggang sa ilapag nito ang isa sa dala nitong leather case. If you allow us to supply in your next project, I will guarantee you, Mr. Zamora, the half of the benefits makukuha namin, papasok sa private profit mo. Hindi mo namamalayan. I can give you 10% discount sa mga supplies na papasok sa ipapatayo mong factory. So it's a deal? Wika pa nito gamit ang sarili nitong accent. Pagkuway binuksan nito ang case at naglalaman iyon ng cold cash. Napaisip naman ng malalim ang binata. Nabasa na niya ang mga papeles na kailangan niya at mukhang nakakainganyo namang kunin ang serbisyo ni Mr. Gong. Hindi lang sila basta mag-i-invest dahil sila rin mismo ang magpuproduce ng kailangan niya at hindi niya na kailangan pang mag-angkat ng kakailanganin niyang supplies. Muli niyang pinasadahan ng hawak na kontrata. Akmang pipirma na siya nang mapansin niya ang kakaibang tinginan ng dalawa. Muli siyang napaisip hanggang sa... Godness! Mabilis na napatayo si Benedict nang mabuhusan ang hawak niyang papeles ng wine. I'm sorry sir, I didn't mean it. Tinulak po kasi ako nung... It's fine, but next time, be more careful. Kung ang binata ay naging blanco lamang ang reaksyon, hindi naman nakaligtas sa kanya ang pagkalukot ng mukha ni Mr. Gong at Mr. Gomez. Nagawa pang makapagmura ng mga ito gamit ang sarili nilang wika. Pinakaladkad din ng mga ito sa tauhan nila ang kawawang waiter. We should talk about this next time. I need to do something important right now. I'll contact you if I'm ready. Mabilis siyang tumayo. Akmang magpoprotesta pa sana ang dalawa nang tapikin niya sa balikat ang mga ito at tinignan ng makahulugan ng kaibigang nanatiling tahimik na lamang. Maibang bagay na gustong pagtuunan ng pansin si Benedict ng mga sandaling yun. Iyon ay ang makilala ang stripper na nagpapagulo sa kanyang sistema. See you outside. The subject is after you. Be careful. Paalala ni Ariel sa kabilang linya. Nakinatarantan niya naman. Mabilis na nagbihis at tumalilis ng alis si Monique matapos makuha ang bayad para sa kanyang performance. Sayang din yun no. Bayad yun sa unang pagpapakaban niya sa unang pagkakataon. Mabuting at hindi niya na kailangan pang maghubad sa harapan ng customers kanina. At malaki naman ang binigay sa kanyang tip dahil marami raw ang natuwa sa kanyang performance. Gusto pa nga sana siyang pigiling umalis ng manager doon dahil may gusto raw tumable sa kanya na mabilis naman niyang tinanggihan. This time, hindi na siya dumaan pa sa backdoor. Casual siyang lumabas ng gusali gamit ang hallway papunta sa exit kung saan ang parking lot. Pero halos mapamura siya na makita ang subject niyang tila nag-aabang sa entrance ng exit. Kausap pa nito ang mga kuway investors. Nagpapasalamat siya dahil sa ginawa ng kasamang lalaki. Napornada ang pakikipag-deal ng subject niya sa mga ito. Pilyo rin ang isang yun at malakas ang loob. Mabuting at hindi na ito pinabugbog sa mga tauhan ng mga yun. Ibinaba na lamang ni Monique ang suot na cap at baliwalang dumaan sa gilid ng tatlong lalaki na animoy na padaan lamang. Akmang pipigilan pa siya ng isa sa kanila nang mabilis siyang naglakad at hindi pinansin ang pagtawag na to. Naka all black outfit siya na hapit sa katawan kaya kahit balot na balot, mukhang napansin pa rin siya. Lalo na ng tulad ni Mr. Zamora na mahilig sa maganda at sexy. Hindi pa rin kasi ito makaget over
Nang malamang umalis na ang babaeng kumuha ng buong atensyon niya kanina, halos masuntok pa niya ang manager ng club kung hindi lamang siya napigilan ng kaibigan. Wala kasi itong maibigay na information sa kanya about sa tauhan na to. Ang tanging nalaman niya lamang ay bagong pasok lamang ito at nagpakilalang Monica. Gusto raw sana nitong pigilan ng manager, ngunit hindi ito nagpapigil. Ngayon, saan niya ito hagilapin? Nasundan niya ng tingin ng babaeng naka-all black na dinaanan lamang siya kanina. Umangat ang sulok ng kanyang labi dahil mukhang hindi man lang nito nagawang ma-intimidate sa presensya niya. Nang kunin ni Francis ang atensyon nito, hindi man lang niya nilingon ng kaibigan. Interesting. Katulad ito ng babaeng stripper kanina. Bagamat dahil sa naisip, nagka-ideya ang binata. Paano kung siya pala yun? Damn bro, I think it was her. Ano ka mo? The stripper, remember? That woman? Turo pa ni Francis sa papalayo ng babae. Never mind, I'll find her myself. Nailing naman ito dahil sa sinabi niya. Mukhang tinamaan ka na talaga bro. Paano ba yan? Asar pa nito na kinalukot ng mukha niya. Kakapasok pa lang ni Benedict sa kanyang kotse nang sunod-sunod silang makarinig ng putok ng baril sa hindi kalayuan. Akmang lalabas na siya ng sasakyan nang pigilan siya ng isa niyang bodyguard. Boss, stay here. We'll check what's going on. Nakipag-usap ito sa iba niyang tauhan gamit ang radyo. Tinawagan din ni Benedict ang kaibigang si Francis na siyang maghahatid sa investors. What's going on? Where are you? I'm sorry Nick, I think I mistook something about the investors. I'm sorry bro. What do you mean? Tell me what's going on. Tuluyan na siyang naubusan ng presensya. Later Nick, I'll tell you everything. Pero hindi na ito natapos pa nang makarinig siya ng pagdaing matapos umalingaw-ngaw ang isang putok pa ng baril. Kinabahan ng binata, napamura siya ng sunod-sunod. Mabilis na putol ang tawag. Kahit maraming nagawang kalokohan ng kaibigan, mas hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili kung may mangyayaring masama rito gayong may magagawa pa siya para iligtas to. Hindi na niya pinansin ang pagtawag sa kanya ng mga tauhan niya na nagawa na lamang siyang sundan para magsilbing backup. Dala ang sariling baril. Tinalunton niya ang pagpaparkingan ni Francis ng sasakyan nito at doon naabutan niya sila Mr. Gong at ang mga tauhan nito na nakikipagpalitan ng putok ng baril sa dalawang katao. Naguluhan siya at nagtaka sa tagpong yun. What's the meaning of this? Akmang babarilin niya ang lalaki na naka-helmet na siyang akmang babaril sana kay Mr. Gomez nang bigla na lamang may tumutok na baril sa kanyang sentido. I will not do that if I were you. Napatiimbagang naman ang binata at itinaas ang kamay na may hawak na baril at mabilis na nilingon ang salarin. Ngunit ikinamangha pa niya nang malamang ito ang babaeng dinaanan lang sila kanina. What's the meaning of this? Who are you? Why are you doing this? We're not the one you must ask that kind of questions, mister. Ask your so-called investors. Then you'll find out why. By the way, you should hurry. Your friend out there is going to be out of breath. What? What do you mean? Hindi pinansin ni Monique ang binata at mabilis na ibinaling sa kasamahang si Ariel ang paningin nang matapos itong patumbahin ng ilan sa mga tauhan ng dalawang boss. Sugatan na rin napasalampak sa semento si Mr. Gomez matapos itong patamaan ni Ariel sa hita para hindi na ito makatakbo. At dahil sa sinabi ng dalaga, mabilis namang natauhan si Benedict at sandaling hinanap ang kaibigan. Natagpuan niya naman itong kasama ng isa niyang tauhan na kasalukuyang nagbibigay ng pressure sa sugat na tinamo na to. Mabilis nila itong isinakay sa sasakyan ni Benedict at pinaubayan na sa mga bodyguard niya ang kaibigan. Binalikan niya ang babae kanina at halos ikamangha pa niya ang nakikitang pakikipagpalitan nito ng suntok at sipa sa isang tauhan ni Mr. Gong na kasalukuyan niya yung inaalalayan ng assistant na to. Mukhang nagkaroon din ito ng tama. Ipinagtataka rin ni Benedict kung bakit dumami ang tauhan nila Mr. Gong gayong dalawa lamang ang kasama ng mga ito kanina. Alam ba nila na mangyayari ito? At sino ba talaga ang mga ito? Kung hindi ba dahil sa aksidente kanina? Nagkamali ba siya ng mga taong pinagkatiwalaan sana? At bakit humihingi ng sorry si Francis kanina? May nalalaman ba ito? Hindi na namalayan pa ng binata ang mabilis na paglapit sa kanya ng babae dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Watch out! Mabilis na hinatak ni Monique ang natulalang binata nang akmang babarilin nito ni Mr. Gong. Nagawa pa nitong makatayo sa kabila ng tinamo nitong tama ng baril. Nadaplisan ng dalaga sa balikat ngunit hindi niya yun ininda. At dahil sa paghatak niya rito, nasama niya ito sa kanyang pagbagsak at nadaganan siya nito na kinangwi niya dahil sa bigat na to.
Get off me! Ngunit sandaling natulala sa mukha niya ang binata. Natanggal kasi ang suot niyang cap at bumuhaghaga ang mahaba niyang buhok. Bahagya pang napaawang ang mga labi ni Benedict sa pagkakatitig sa kanya. You're the stripper? Halos pabulong na sambit lamang nito pero namilog pa rin ang mga mata ni Monique. She can't believe it. Nakilala pa rin siya na to. Ano bang pinagsasasabi mo? Umalis ka na nga sa ibabaw ko. Ang bigat mo kaya? Reklamo pa niya para lamang pagtakpan ang kahihiyang nararamdaman. Tumikhimito at mabilis din namang umalis sa pagkakadagan sa kanya. I'm sorry. Halos hindi naman ito makatingin sa kanya. Napalingon sila nang magsisigaw si Mr. Gong. It's your friend's fault. He ruined everything. Hindi ko siya mapapatawad. I will come back. Mabilis itong inalalayan ng assistant nito papasok ng isang van na huminto sa harapan ng mga ito. Mukhang naubusan na ng bala ang dalawang kasama ng dalaga at mukhang nahuli na rin ang backup nila kaya nakatakas ang isa sa bus. Maya-maya pang tunog ng sirena ng ambulansya at police car ang maririnig at bago pa makahuma si Benedict, mabilis nang nawala sa paningin niya ang babae pero may bagay itong naiwan. Pinulot iyon ng binata at sinuri. Isang hikaw. No, it's not. Isa iyong walkie-talkie chip device. Mariin niyang ikinuyom ang kamaong may hawak doon na halos ikadurog na to. Napatiimbagang siya at nagdesisyong puntahan ng kaibigan na sinugod sa hospital. He need to know everything. Umuwi si Monique na tila hindi nang galing sa isang bakbakan. Tinulungan siyang gamutin ni Ariel dahil sa tinamo niya. Nagawa pa nga siya nitong sermonan dahil hindi raw siya nag-iingat. Hindi niya na sinabi ritong nakilala siya ng kanyang subject. Sinabi na lamang niya na hindi niya na magagamit pa ang device na binigay nito dahil naiwala niya iyon kanina. At bago muling bumalik ng villa, pinabili niya muna ang lalaki ng kanyang kailangan. Mabuti na lang at may bukas pa ring convenience store at doon ito nakabili ng kanyang kailangan. Halos hindi maidrawing ang mukha nito nang bumalik dahil hindi raw nito lubos maisip na iyon ang ipapabili niya rito. Binigyan niya lamang kasi ito ng listahan na hindi man lang nagagawang tignan. Your subject is really a monster. God, 10 boxes? At nagawa mo pa talagang magpabili ng napkin ha? Bakit hindi na lang ikaw? Mabilis na isinalampak ni Monique ang burger na hawak sa bunganga nito dahil tila hindi pa rin ito makaget over. Siya na mismo ang bumili ng makakain nila dahil hindi niya mapigilan ng gutumin matapos ang naging engkwentro nila kanina. I told you, he's a certified fuckboy and pervert kaya wag mo sanang tutularan. Nagawa niya pa itong pandilatan ng mata na kinasimangot lamang na to. Nagpapasalamat si Monique dahil hindi pa umuwi ang amo niya nang bumalik siya. Hindi na rin muna bumalik si Ariel dahil baka maghinala na ang mga tao roon kapag na lamang sabay silang nawala at bumalik ron. Nagdahilan lamang siya kay Manang Liz na late ng uwi dahil nagawa niya pang mag-window shopping at kumain sa labas na pinaniwalaan naman ito, lalo na't nagmula nga raw siya sa probinsya. Hindi bumalik si Mr. Zamora sa loob ng 4 na araw na pinagtataka naman ni Monique pero may ideya na siya kung bakit. Marahil inaasikaso nito ang nangyari sa kaibigan. Nagawa na rin siguro nitong paimbestigahan ang kunway investors nito sana. Nalaman ng dalaga mula sa resources na nakuha ni Ariel tungkol sa katauhan ni Mr. Gomez at Gong na isang drug and firearms dealers nga ang mga ito. Dinadaan nilang epekto sa pamamagitan ng pagsusupply ng iba't ibang produkto sa mga business owner na naengganyo nila sa pag-i-invest kuno nila. Nakakalusot sila sa custom at mga port dahil gumagamit sila ng iba't ibang katauhan na kung mahuhuli ang mga nagiging business partner nila ang nalalagay sa alanganin at on the spot. At mula naman nang magdala ng babae si Mr. Zamora sa villa, halos araw-araw ring nakakatanggap ng tawag si Monique. Wala siyang ginawa kundi ang gampanan ng pagiging PA ng amo nila kahit wala ang kanyang presensya. At kapag hindi naniniwala ang mga itong wala si Benedict, kanya itong tinatakot sa tuwing pupunta ang mga ito sa villa ng walang pasabi. At halos mapailing na lamang sa kanya ang matandang mayordoma. Nagpapasalamat din ito sa kanya dahil mula nang dumating siya, nagkaroon ng kaunting katahimikan doon dahil minsan pa raw, halos gabi-gabi ay may party roon kapag may pupuntang bisita ang binata. Pero mukhang dahil sa kanya, hindi na nagtatagal ang mga ito. Takot na takot ba naman sa pagmumukha niya? And she's proud of herself. Ngayon, namomroblema si Monique dahil minamadali na siya ng kanilang kliyente. Isang information na lang daw ang kailangan niya makalap. Yon ang record ng dating shareholder ni Mr. Zamora na isa na ngayon na supplier at buyer sa kilalang black market dito sa Pilipinas. Gustong malaman ng kliyente nila
Kung isa lamang ba ito sa tauhang binabayaran at nagsisilbing puppet ni Mr. Zamora? At dahil hindi pa umuwi ang binata, naisipan ng pasukin ni Monique ang private library na to. Bago yon, pinahack niya sa kasamahang IT expert ang mga CCTV sa loob ng kabahayan para hindi na siya mahirapan. Habang naghahalongkat sa mga drawer, hindi napansin ni Monique ang figura ng taong papalapit sa kanya. At huli na para siya ay umiwas. Mabilis siya nitong naikulong sa mga bisig nito at tinakpan ang kanyang bibig. Nagpumigla siya ngunit hindi niya magawang makawala dahil sa higpit ng pagkakahawak na to. Who are you? And what are you doing here? Are you perhaps looking for something? Halos panindigan siya ng mga balahibo dahil sa husky na boses nitong bumulong sa kanyang tenga. Naamoy niya rin ng bahagya ang alak sa hininga nito. Teka, lasing ba to? Ngunit pinanlakihan pa rin siya ng mga mata dahil hindi niya akalaing mahuhuli siya at hindi niya rin inaasahang uuwi ang binatang amo. Your smells nice. Tell me who are you and what do you want? Maybe I'll change my mind. Hindi kita ipapahuli dahil sa pagiging trespassing mo. But with one condition, and that condition will be your punishment. Nakulong sa kanyang lalamunan ng kanyang pagsinghap nang magawa pa nitong kagatin ang kanyang tenga. That's it. Mabilis siyang nakawala rito matapos niyang apakan ng paa nito at tuhurin ang pinakakaingatan nito nang mapaharap siya rito. Bagay lang yun sa'yo, pervert. Sunod-sunod naman itong napamura habang sapo ang nasaktang pagkalalaki. Ang akmang pagtakbo palabas ni Monique ay hindi natuloy nang mabilis siya nitong mahuli at kabigin sa kanyang bewang papalapit dito. You think you can escape from me that easily, ha? Nginisihan siya ng binata. Bitawan mo ko. Nakulong sa kanyang lalamunan ang akmang pagprotesta niya nang mabilis nitong sakupin ang kanyang mga labi sa isang mapagparusang halik. Muli siyang nagpumiglas nang mapagtanto ang ginagawa nito matapos maistatwa ng panandalian. Put me down, ano ba? Pero nagawa lamang nitong tampalin ang kanyang pangupo. Nagiinit lalo ang kanyang pisngi. Pagkatapos siya nitong halikan ng mapagparusa, walang ano-ano'y bigla na lamang siya nitong binuhat na parang sako ng bigas. Pinagsusuntok niya ito sa likod pero baliwala ang lahat ng iyon dito. Mukhang hindi niya magagamit sa pagkakataong yun ang natutunan niya sa martial arts dahil tila bakal ang katawan nito dahil siya lang yata ang nasasaktan sa kanyang panlalaban. Stop it kung ayaw mong lalo kitang parasahan. Pagbabanta pa nito na kinahinto ni Monique sa pagpupumiglas, ngunit hindi dahil sa warning nito kundi sa way nito ng pagsasalita. Bakit parang gusto pa yatang lumukso ng puso niya nang marinig ang accent na to? She's not out of her mind. Halos bumigay na rin siya dahil sa halik na to na kung hindi lamang ito tumigil ay baka nagpatangay na rin siya sa bugso ng damdamin. There, you still know how to behave, ha? I'll give you reward later. Pervert, ibaba mo na kasi ako, ano ba? Can you shut up, sweetie? Hindi mo magugustuhan ng gagawin ko sa'yo kung mabubulahaw mo yung mga tao rito. Muling natigilan ng dalaga nang maalala kung gaano kaingay ang nilikha niya. Ipinasok siya sa isang silid ni Benedict at hindi ito ang silid ng binata. Isa ito sa private room nito na walang ibang nakakapasok kundi ito lamang dahil sa scanner at passcode na ito lang din ang nakakaalam. Biglang kinabahan si Monique nang puro kulay pula ang nakikita niya sa loob ng silid nang buksan nito ang ilaw. Wanna know a secret? Tanong pa nito matapos siyang pahagis na ilapag sa kama. Pero hindi niya inaasahan ang kasunod na ginawa nito. Kumuha ito ng panali at isa-isang tinalian ang kamay niya at itinali sa headdress ng kamang gawa sa bakal. Hindi kaagad siya nakahuma sa bilis nitong kumilos. I know you gonna behave. Nagawa pa siya nitong halikan sa noo na lalo naman niyang ikinamaang. Ano bang plano ng lalaking to? Pilit nagpapakahinahon ng dalaga. Nag-iisip siya ng paraan kung papaano makukumbinsing pakawalan siya ng lalaki. Kumuha ito ng alak sa isang istante roon at mabilis na tinungga ang laman ng bote. Before I tell you my secret, tell me why are you here? And what do you want? Pangungumbinsi pa nito na hindi naman magawang sagutin ni Monique. Alangan namang sabihin niyang isa siyang spy. Baka bigla na lamang siya nitong ipapatay. And what if I don't? Hamon niya rito. Nalukot lamang ang mukha nito pagkuway ngumisi na halos ikapanindig ng kanyang balahibo sa batok. Then, it's time for your punishment, sweetheart. What are you doing? Anong binabalak mo? Napasiksik siya sa headdress ng kama nang lapitan siya na to. Nag-init muli ang pisngi ng dalaga. Pilit iniiwas ang paningin sa perpekto nitong katawan. Hindi siya pwedeng humanga rito dahil bihag siya ng binata.
Hindi niya alam ang kaya nitong gawin kaya hindi siya maaaring magpakampante. Are you afraid now? I'm not yet starting. I want you to enjoy, so be obedient with your master. And if you don't, I can be rough. Lalong umuwang ang labi ni Monique dahil sa huli nitong binulong. Kung hindi lamang sa ilaw ng silid, baka nahalata na nito ang nangangamatis na niyang muka. Tila inaakit siya ng lalaki. Napalunok siya at kagatlabing napatitig sa nanghihipnotismo nitong mga mata. Hindi niya masisi ang mga babaeng naghahabol dito dahil katulad ng mga babaeng nagkakandara pa rito, hindi malabong mahulog din siya ng tuluyan sa angking karisma na to. May hawig ito sa aktor na gumanap bilang si Christian Grey sa isang erotic film na aksidente lamang niyang napanood at sa tuwing maaalala niya iyon, halos gusto na lamang niyang lumubog sa kung nasaan siya. What are you thinking? Do you find me handsome or hot? Nagawa pa nitong ngumisi at tila aliw na aliw sa nakikitang reaksyon niya. Lalo niyang nakagatang pang ibabang labi. Damn, stop doing that. You're tempting me, sweetheart. I can't control myself any longer. Tila hirap pa nitong bigkas. Hindi siya makapaniwala. Sino ba sa kanilang dalawa ang tila nangaakit? Hindi ba't ito? Ngunit tila humalugpos na ang pagtitingpi nito. Mabilis nitong sinunggaban ang tila nag-aanyaya mga labi ni Monique. Kung hindi lamang nakatali ang mga kamay niya, baka nasa bunutan na niya ito. Kumawala ang isang ungol sa kanyang lalamunan. O tukso, layuan mo ko. Piping hiling ng dalaga. Napasingap siya nang basta na lamang nitong pinunit ang suot niyang leather jacket, pero tila naubusan ito ng pasensya nang hindi nito iyon matanggal basta. Lalo na't nakatali ang mga kamay niya. Naka all black outfit siya bilang si Niji. Nang pasukin niya ang private library nito, kaya hindi siya nakilala ng lalaki bilang ang mapangit nitong kasambahay. Hindi nga lang sigurado si Monique kung nakilala siya nito mula nung naging enkwentro nila sa Peking investors na to. Damn it! Sunod-sunod na pagmura pa nito na sinamaan niya naman ng tingin pero hindi siya nito pinansin. Kumuha ito ng gunting sa isang drawer na kinalaki lalo ng mga mata ni Monique. Teka, anong gagawin mo? Shut up and watch me. Tuluyan na nga nitong ginupit ang suot niya. Nanlumo siya't nangihinayang. Ang mahal pa naman ang bili niya sa mga iyon. Bakit hindi mo na lang kasi ako pakawalan? I told you, the moment you step your foot inside my territory, you're mine. Paos at mariin itong sambit. At paano ako naging sayo, aber? Pinalakihan nito ni Monique na mga mata at pilit na nagpupumiglas kahit alam niyang hindi naman siya basta makakawala. Nginitian lang siya ng hudyo na kinataas na mga balahibo niya. May dinukot ito sa bulsa ng hinubad nitong pantalon. This is yours, right? Natigilan ng dalaga at wala sa loob na napatitig sa hawak na to. Ang nawawala niyang walkie-talkie. Paano nga? Kung gayon, siya palang nakapulot. Mabilis siyang umiwas ng tingin dito. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. You are the stripper and I didn't think that. You're also spy, ha? So itatanggi mo pa rin ba yun? I already caught you, Monica. Is it your true name or what? Damn you! Pakawalan mo na lang ako rito. Wala ka mapapala sa akin, please. I'll tell you kung ano yung nalalaman ko, just. Pero pinatahimik lamang siya nito nang ilapat nito ang hintuturo sa bibig niya. No, I already know everything, so I don't need your explanation anymore. But, muli sinibasib siya nito ng halik na kanya namang kinasinghap. Naaamoy niya ang alak sa hininga nito at parang gusto na rin niyang malunod, lalo na nang panggigilan nito ang ibabang labi niya na halos dumugo na sa paraan ng paghalik na to. You like it, ha? Nag-iwas lamang siya rito ng tingin nang muling uminit ang kanyang pisngi. Aminin niya man sa hindi, alam niyang natatangay na siya at tuluyang nadadarang sa kapusukan na to. I cut the rope, but I want you to behave and follow everything you want, understand? Wala sa loob na napatango si Monique. Pagkakataon niya na iyon para makatakas. Pagkatapos itong matanggal ang pagkakatali sa kanya, akmang tatayo na siya nang maagap siya nitong dinaganan. Not so fast, sweetie. I told you, just behave. Hinalik-halikan siya nito sa leeg kapag guwan at sa pagkakataong yun, mukhang wala na siya magagawa pa at wala na rin siyang kawala pa. Ano bang gusto mong mangyari? Are you going to... Pagsasamantalahan mo ba ako? Pwede kitang kasuhan. Hold up, what are you saying? Of course not. You'll give your body to me willingly. If you want your freedom, you're mine tonight. There's no turning back, sweetheart. Alam mo bang lalo mo kung pinabaliw magmula nang akitin mo ko ng gabing yun?
And this will be my revenge. Muli siya nitong sinunggaban ng halik sa labi at wala siyang ibang ginawa kundi ang magpaubaya. Pagbibigyan na niya ito dahil yun lamang ang tanging paraan para makawala rito. Tinugon niya ang kapasukan nito. Nagising si Monique na masakit ang buong katawan. Naani mo naranasan na naman niyang makipag one-on-one sa judo kalaban ng kanyang naging sensei nang siya ay nasa Japan. Matapos may mangyari sa kanila ni Benedict, sinamantala niya nang ito ay makatulog. Maingat siyang lumabas pero bago yun, ginawa niyang pamalit sa sinira nitong suot niya ang t-shirt nitong hinubad. Isa-isa rin niyang pinulot at dinala ang mga kasuotan niyang pinunit na to. Nagpapasalamat siya dahil hindi pa nagigising si Manang Liz at walang bodyguard na rumoronda sa loob ng kabahayan. Bumalik siya sa silid na inuukupan niya sa baba. Mabuti na lang at hindi sila magkasama ni Linda sa iisang silid kaya malaya siya sa ginagawang pagbabalat kayo. Pero dahil sa nangyari, naisip niyang sumuko na lamang at wag nang gawin ang pinapagawa sa kanyang misyon dahil wala naman na siyang napala at nagawa pa nga niyang isuko ang sariling puri dahil sa palpakan niya sa unang pagkakataong ginawa niya ang kanyang misyon. Ano na lang ang isipin ng boss niya kung nagkataon? Mukhang mali naman kasi ang binigay na information sa kanya tungkol sa pagkatao ni Benedict kahit siya ay naghihinala na rin na baka hindi naman talaga totoong gumagawa ito ng illegal na business kaya ito yumaman. Where is she? Where the hell was she? Calm down, iho. Ano ba kasing nangyari? Bakit balisang-balisa ka? At sino bang tinutukoy mo? It's Monica. Napansin niyo ba manang kung may babaeng lumabas sa villa kanina? I can't find her. Sira ang mga CCTVs. Hindi ko man lang namalayang umalis siya. Napapasabunot sa sariling buhok na napaupo si Benedict sa may sofa. Hindi siya makapaniwalang matapos niyang makuha ang iniingatan ng babaeng yun, tatakas pa rin ito at mabilis na makakawala sa kanya. When he checked the surveillance cameras, nalaman niyang hindi naman na pala gumagana ang mga yun. Mukhang kagagawan din yun ng babaeng yun. Mula nang ma-hospital ang kaibigan, lahat ng naging involved sa naging enkwentro nila ng gabing yon laban sa dalawang investor sana niya, he makes a investigation regarding what happened at doon niya nalaman ng lahat. Naging biktima lang din ang kanyang kaibigan at nalaman niyang isang NBA agent ang mga nakasagupan ng tauhan nila Mr. Gong at isa na roon ang babaeng nagpanggap din bilang stripper ng club. Pero kaysa ang magalit, mas pinagtuunan ni Benedict ng pansin ang pagkilanlang sa babaeng sa unang pagkakataon, kumuha ng kanyang buong atensyon at mula nang may mangyari sa kanila, yun pa lamang ang kauna-unahang beses na hindi siya gumamit ng proteksyon sa mga nakakatalik niya. He really wants to own her wholeheartedly. Ito rin ang nag-iisang babaeng nagpatibok ng mabilis ng kanyang puso na tila nakikipagkarerahan sa tuwing natititigan niya ito sa mga mata. Ngayong umalis na ito, hindi niya na alam kung saan pa ito hagilapin dahil hindi naman kompleto ang information na nakuha niya tungkol sa pagkatao na to. Oh, aalis ka na kaagad, iha? Hindi mo na ba hihintay ng unang buwang sahod mo? Teka, wala namang sinasabi si Benedict na umalis kaya? Kahit si Monique ay nagtataka sa kinikilos ni Linda. Matapos kasi nang nangyari sa kanila ng binata, umalis ito ng villa at 2 araw na hindi umuwi. Aalis na rin sana si Monique sa pag-aakalang baka tuluyan siyang mabisto ng amo. Pero dahil hindi ito nagpakita sa kanila ng ilang araw, hihintay na lamang niyang umabot siya ng 1 buwan doon dahil baka lalong maghinala ang mga tao roon sa biglaan niyang pagre-resign. Pero mukhang uunahan pa siya ni Linda na ikinataranta niya naman. Kinausap niya ito nang magsimula na itong mag-impake ng mga gamit. May problema ba? Bakit taalis ka kaagad? Hindi naman mahirap ang trabaho mo dito ah. Basta, ayoko na talaga. Napakasinungaling ng Nick na yun. Alam mo bang bago siya umalis, may dinala na naman siyang babae nung gabing yun. At mukhang tarantang-taranta pa siya kasi hindi niya mahanap yung babae niya. Hanggang sa gumawa na ito, nang tuluyang ikinangiwi naman ni Monique. Hindi niya na inabutan pa ang binata nang magising siya ng umagang yun, kaya hindi niya alam ang nangyari kung bakit umalis ito at ilang araw nang hindi umuwi. Pero naisip niyang busy lamang ito marahil sa business ito, gayong ito ang CEO ng main branch ng kampaning pag-aari na to. At marahil tumuloy lamang ito sa pad na to, pero hindi niya maintindihan kung bakit gayon na lamang ang naging reaksyon ni Linda nang malaman nito ang tungkol sa pagdadala ng babae ng amo nila. Bakit nag-i-emote ka dyan? Alam mo namang madalas na iyong gawin. Hindi ka pa ba masasanay? Gusto ko kasi siya, kaya ako nga binigay yung sarili ko nung una. Pero hindi ko na talaga kaya ang pambababae niya, kaya aalis na lang ako. Matigas at final na desisyon na to. Naisip ni Monique na sumunod na rin dito. Kapag umalis ito, wala nang dahilan pa para manatili siya roon. Nakausap na rin niya ang kanilang boss, lalo na't wala naman siyang evidence na nakuha sa bahay ni Benedict.
Tapos na ang mission niya ron kahit mission failed siya. At least may natutunan siya sa pag-stay ron. Iyon ay ang wag basta magpapatangay sa bugso ng damdamin. Ang pagiging marupok ay pagiging mahina, kaya nagawa niyang magpaubaya kahit hindi naman tama. Mabilis na kumubli si Monique sa likod ng malaking vase nang masaksihan niya ang pakikipag-makeout ni Benedict sa isang babae habang papasok ang mga ito sa loob ng living room. Bukas siya nagpa siyang umalis matapos mag-resign ni Linda. Mauunawaan naman siguro siya ni Manang Liz kung bigla rin siya magpapasyang umalis, lalo na ngayong naaamin niya sa sariling mula nang ipagkaloob niya ang sarili sa binatang amo. Tuluyan na ring nahulog ang loob niya rito. Napatunayan niya iyon nang makaramdam siya ng selos sa tagpong kanyang inabutan. "Honey, let's go to your room. You can go upstairs first, honey. Parehong napalingon ng dalawang naglalampungan sa direksyon kung saan nagkukubli si Monique. Hindi sinasadyang matabig niyang isang paso ng halaman nang paalis na sana siya. Mabilis niyang natakpan ang kanyang bibig nang muntik nang kumawala ang isang malakas na singhap. "Wait for me here. I'll check it out." "But honey," bago pa malaman ng lalaki ang kinaroroonan niya, mabilis na umalis si Monique doon. Hindi niya na namalayan na lumuluha na pala siya. God, ano itong nangyayari sa kanya? Bakit niya ito nararamdaman? Dinala siya ng mga paa niya sa labas kung nasaan ang swimming pool. Tumalon na lang kaya siya at magpakalunod sa pool. Ang kanyang naisip. "Hey, what are you doing there?" "What? Oh my gosh!" Dahil sa pagkagulat at biglang paglingon niya, hindi niya namalayang dumaplis pa lang isa niyang paa. Tuluyan siyang nahulog sa pool na ikinatili niya at wala namang inaksayang oras ang binata. Pagkatapos maghubad ng sapatos at suot na coat, mabilis itong tumalon para sa gipin ng dalaga. Sisinghap-singhap na naghahabol ng hininga si Monique matapos iahon ni Benedict. Tuluyang nabura ang makeup niya. Natanggal ang peking pimples at nunal niya. Nakalimutan niya ring magsuot ng braces at magpakapal ng kilay ng araw na yon dahil sa pag-aakalang hindi naman uuwi ang amo niya. Ngayon, tuluyan ang nakalantad sa paningin ng binata ang kanyang totoong muka. Hindi ito makapaniwala. Maliwanag sa pool kaya malinaw nilang nakikita ang isa't isa. Halos hindi naman makatingin ng diretso rito ang dalaga. Nabuko na siya nito kaya wala na siya mukhang maihaharap pa. "It was you." Namamaos na anas na to. Hindi pa rin makapaniwala. Hinaplos nito ang mukha niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Napalunok si Monique at nilabanan ng titig na to. "All along, narito ka lang pala." Hindi pa nito napigilang matawa. Pero ikinagulat niya nang bigla na lamang siya nitong buhatin at iikot. Tuwang-tuwa siya nitong pinagmamasdan. "I knew it. Kaya pala familiar ang boses mo. The way you called my name and the way you moon." Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa sinabi na to. "Anong, you'll never escape from me again? Pero paano yung kasama mo?" "Don't mind her. She's just one of them. The more important right now is you." Inirapan ito ng dalaga. "At sa tingin mo, papayag ako maging option mo lang? Aalis na ako at hindi na ako magpapakita sa'yo. Don't worry, hindi ko na tinanggap pa ang misyon. Dahil hindi naman totoong gumagawa ka ng illegal na gawain. Nahuli na rin ng kliyenteng nagpapaimbestiga sa akin, so everything will be alright now." "Ano ka mo?" Hindi siya makapaniwala. "Pareho lamang tayo naging biktima, sweetheart. Pero alam mo bang nagpapasalamat ako dahil kung hindi ka kumagat at kinuha yung misyon, till now, hindi ko pa rin makikilala yung babaeng gusto ko palang makasama hanggang pagtanda. You changed my motto, sweetie. And don't worry, from now on, there's no one but you. I love you." "Benedict, totoo ba yung lahat ng yan?" "Of course. Kaya lang naman ako naging ganito dahil kay mami. Nagawa niya kasing ipagpalit kami sa kabit niya. Kaya pakiramdam ko lahat ng babaeng nakilala ko, katulad lang niya. Alam mo bang hindi naman talaga kami dating mayaman? Nagsumikap lang ako kaya ako naabot lahat ng to. Gusto ko kasing ipamukha kay mama na mali siya ng taong pinili niyang makasama. Kaya pala, but I'm thankful kasi akala ko habang buhay ka na rin magiging playboy." "Nasaan yung I love you to ko?" Hindi nito pinansin ang kanyang sinabi. Kailangan pa ba yun? Pero bago ito makasagot, si Monique na mismo ang kumabig sa batok na to. Hindi na nila alintana ang basang katawan dahil matapos maglapat ang kanilang mga labi, muling sumiklab ang init sa pangalawang pagkakataon.